kami walang ibang pinag-aaksayan ng panahon. Sa totoo lang, kahit ako nag-iisa, nagtatrabaho ko ang espiritu ko. Sapagkat naiisip ko, papaano kung i-stop ito? Papaano kung hindi kayo makakarinig ng buhay na salita ng Diyos na nanggagaling mismo sa bibig ng Diyos? Kayong lahat ay narito ngayon, hindi dahil sa kayo ay gusto ninyo. Yan, kayo narito dahil tinawag kayo ng Diyos. So kung meron mang napilitan, meron mang masama sa kalooban, wala ako, di ko sagutin yan. Wala ako maisasagot sa inyo sapagkat ako rin ay tinawag ng Diyos, pero hindi ako napilitan. Bukal sa loob ko na tumayo dito para ako ay maging instruments. Para ako ay maging temple of the Holy Spirit. Templo ako ng Banal na Espiritu na siyang mangungusap sa ating lahat. Amen. Ganon talaga, makinig kayo, especially itong gawain ito para sa family Toriano. Pero narito lamang, pamilya ni Beverly, pamilya ni Brother Billy. Asan yung mga kapatid niya? Noong mga daang linggoy narito sila. Maaaring hindi sila makakasama sapagkat iibahin na yung venue. Maaaring wala doon yung kalooban nila, gusto nila dito lang sa loob ng bahay. Pero hindi nila alam narito ngayon ang gawain. Purihin ng Diyos. Amen! Ilan lamang yan sa mga test para nga makita kung kayo ba ay susunod kahit sa bundok, kahit sa gitna ng dagat. Sapagkat bahala ang pag-produce ang Diyos ng mga pangangailangan ninyo kagaya ng sasakyan at pamasahe. Pero ano nga ba itong isang hiwaga na ito? At narito kayo, dito pa rin sa dating lugar na ito. So ilan lamang yun sa mga gusto kong iparating personally sa inyo na ako mismo bilang lingkod ay ginulat din ng Diyos. Marami kasing sorpresa ang Diyos na ipinahayag noong January 1st. Nag-start ang 2011, marami nang inihayag ang Diyos na nagaganap na ngayon. So yun na exclusive lamang na ipinarating sa mga lingkod na napili, kasama doon si Beverly. Amen! Ang babasahin ko, ayon sa aklat na ito, ako magbabasa sapagkat medyo matatalinhaga ito. Kaya gusto ko lahat kayo mag-concentrate dito. Ito ay nilihim sa mga taga-sanlibutan. Ito ay exclusive lamang para sa mga tinawag ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Ito ay makukuha ninyo at matatagpuan sa aklat na Jeremias. Sa Kabanata 26. Binanta ang patay niya sa Jeremias. Makinig kayo. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joaquin na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula kay Yahweh. Makinig kayo. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Judea na naparoon upang sumamba. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, kung hindi kayo makikinig sa akin, at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko
sa Silio at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunuhayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng mga ibang nasa templo ni Yahweh. Pagkatapos niya magsalita, si Jeremias ay tinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ni Yahweh na matutulad sa Silio ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao. Kinig kayo. Sa mga nabanggit na pananalita, ano ang pagkakaiba nyo noon at ngayon? Di ba't mayroon isang tinawag ang Diyos para iparating sa tao na may ipinasasabi ang Diyos? Makinig kayo. Bilang lingkod ng Diyos, natatalastas ko ang kalooban ng bawat isa. Meron akong kakayahan na tagusin ang kalooban nyo. Napapasukin ang isipan ko sa bawat puso ng tao na kaharap ko. Kaya hindi ako nagkakata-kata lamang ng mga salita. Si Jeremias ay pinili ng Diyos para usapin at utusan at ipahayag ang mga pinasasabi ng Diyos sa tao. Subalit ano ang kanilang ginawa kay Jeremias? Sa halip na maniwala sila na ipinasasabi ng Diyos na magsisi na, huwag gumawa ng masama. Ano ang ginawa kay Jeremias? Dinakip. Sapagkat hindi sila naniniwala. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat, merong bad spirit dito. Nandito ang Holy Spirit, pero may bad spirit din dito. Bakit? Ang bad spirit ba ay pwedeng pumasok sa katawan ng tao? Oo, pwede. Kung ano ang pag-iisip mo, kung baluktot yan, at sumasalangsang ka sa ipinasasabi ng Diyos, ang espiritong nananahan sa katawan mo ay espiritu bad. Kaya ang tawag dyan, bad spirit.